Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Anong meron kapag araw ng Miyerkules? Siyempre, it's One Nutrition, One Nation na. Ito pang inyong lingkod, Asek Bernie Flores, ang Executive Director ng National Nutrition Council ng Department of Health na nagbo-broadcast mula dito sa opisina namin sa Taguig City, Metro Manila para sa isang oras na pagbibigay ng impormasyon sa nutrisyon. One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, 2 days na lang at araw na ng mga puso o yung tinatawag nating Valentine's Day. Pero sa ating segment ngayong araw, hindi po Valentine's Day ang ating pag-uusapan, kundi ang mismong puso natin. Number 1 sa top 10 causes of death sa Pilipinas ay ang sakit sa puso. Para hindi kayo maging biktima, tara na at makinig dito sa ating programa dahil aalamin natin kung paano ba tayo makakaiwas sa sakit sa puso. One Nutrition, One Nation. Kasama rin natin mamaya ang Officer in Charge, Nutrition Program Coordinator ng Region 8 o dyan sa Eastern Visayas na si Ms. Segundina Dilao at ang Station Manager ng Radyo Kabakawan del Carmen, Surigao del Norte na walang iba kundi si Mr. Benjamin Cubillan upang makibalita sa kanilang nutrition situation at Nutri-Eskwela Radio Operation. Siyempre, ang dala na balita ng ating One Nutrition Reporter mamaya ay para gawin tayong updated sa pinakabagong balita sa ating nutrition community. One Nutrition, One Nation. At sa recipe na ihahatid ni Recipe Queen Liza, ano naman kaya ang kanyang bit-bit? Mukhang gugutumin na naman tayo mga kanutrisyon, kaya inyong antabayanan yan. So sit back and relax dahil magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Huwag magutom sa panahon ng bagyo o sakuna. Mag-imbag ng pagkain at malinis na tubig. Maging handa para iwas trahedya. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng iba't ibang uri ng pagkain araw-araw para makuha ng katawan ang iba't ibang sustansyang kailangan ng katawan para sa tamang kalusugan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. I'm back dito sa programang One Nutrition, One Nation at sa puntong ito ay kasama ko si Ms. Liza upang ihatid ang latest happening sa nutrition community nitong nagdaang araw. Go ahead, Ms. Liza. Asek Bernie, ang news feature po natin for the week ay tungkol sa isinasagawang pag-update ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN o PPAN para sa 2014 hanggang 2016. Ang PPAN ay ang pambansang plano para tugunan ang problema ng malnutrition sa bansa. Ito ay binubuo sa pangunguna ng National Nutrition Council tuwing 6 na taon alinsunod sa Philippine Development Plan. Ang kasalukuyang PPAN para sa mga taong 2011 to 2016 ay nire-review ng mga eksperto at mga implementor para nang sa gayon ay makamit ang mga objective kasama na ang isa sa mga target ng Millennium Development Goals na kalahatiin ang prevalence ng mga batang underweight ng level mula 1990 hanggang taong 2015. Isa sa mga activities sa pag-review ng PPAN ay pagsagawa ng regional consultations, site visits, at experts consultation. Kasama sa assessment ng PPAN ang mga tanong kung may pagbabago ba sa nutritional status ng mga Pilipino mula noong taong 2011 hanggang sa kasalukuyan at kung ano ang mga karagdagang strategiya na kailangan para maabot ang nutrition target.
Tinitingnan din ang epekto ng mga sakuna o disasters tulad ng bagyong Yolanda sa nutrition situation. Inaasahan na sa gitna ng taong kasalukuyan ay maglalabas ang NNC ng updated PPAN. Inaasahan din na ang national at mga lokal na pamahalaan, mga NGO at mga partner, pati na mga komunidad at pamilya ay patuloy ang kailangang suporta sa updated PPAN. Yan po, Asek Bernie, ang aking dalang balita para sa linggong ito. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Miss Liza. Diyan lamang po kayo mga kanutrisyon at susunod na ang ating technical segment. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng 3G Foods. Go, Grow at Glow Foods. Dahil walang iisang pagkain ang nagtataglay ng lahat ng sustansya na kailangan ng ating katawan. Kumain ng Go Foods na tagapagbigay lakas. Grow Foods na tagapagbuo ng katawan. At Glow Foods na tagapagsaayos ng katawan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Mahilig ka ba sa gulay at prutas? Kain na ng 5 servings kada araw para humaba ang buhay. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, dumako na tayo sa ating technical segment sa linggong ito. Alam po ninyo, maaari nating maibaba ang risk natin sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Kailangan ay may discipline sa pag-practice ng healthy lifestyle na kasama dito ay tamang nutrition. Alamin natin ngayon kung ano ang mga hakbang para magkaroon tayo ng healthy heart. At dahil dyan, isang ekspertong doktor ang makakausap natin sa linya ng telepono para malaman kung paano ba tayo makakaiwas sa sakit sa puso. Si Dr. Ranulfo A. Haveloso Jr., ang Division Chief ng Preventive Cardiology ng Philippine Heart Center, ang ating guest sa hapong ito upang i-explain ng mabuti ang ating segment na Keeping the Heart Healthy. Isang masustansyang hapon sa iyo, Dr. Ranulfo, at welcome po dito sa One Nutrition, One Nation Radio Program. Magandang hapon. Okay. Tuloy na po natin ang ating discussion sa technical segment, Dr. Ranulfo. Simulan po natin sa tanong na ano po ba yung main function ng puso sa katawan? Well, ang puso ang isang sentro ng ating circulatory system. Ito yung taga-bomba, taga-deliver ng dugo na kailangan ng buong katawan. Siyang nagdadala ng oxygen, mga nutrisyon, pagkain na ating kinakain at i-deliver ito sa pangangailangan ng katawan, sa utak, sa muscle at lahat ng parte ng katawan natin. Pagka may aberya po, Doc Ranulfo, ang puso, anong pwedeng makuhang sakit at pwedeng mangyari kapag hindi naalagaan yan? Napaka-importanting organ sa ating katawan. Well, pag na-aberya ito, nagkaroon ito ng pagpalya o tinatawag na heart failure na sanhin ng maraming sakit mula sa ugat, mula sa muscle, sa valvula, mahihina ang pag-deliver ng puso ng mga kailangang nutrisyon at oxygen sa katawan at dugo sa mga iba't ibang organs. Kaya, mahina, ikamatay, pumalya naman yung ibang organs na sinusuplayan nito at magdudulot ito ng pagbaba ng presyon hanggang tuluyang hindi na ito maka-deliver ng kanyang naaayon na trabaho at masisira ang buong katawan natin. Bakit naman po siya sinasabing tridor? Ano pong ibig sabihin ng tridor ang sakit sa puso? Tridor, ibig sabihin yan, hindi yan nagwa-warning, ano? Biglaan, Walang warning. walang warning, ganun din ang sakit sa puso. Halos kalahati ng mga atake sa puso o yung pagkakaroon ng pagbabara ng ugat ay hindi nagpapaalam na may sakit ako, nahihirapan, sumisikip ang dibdib. So, minsan basta na lang ito dumarating na makikita natin malala na. So, wala siyang sabi-sabi. Kaya, hindi mo nararamdaman, hindi siya nagpapaalam na nahihirapan ang puso. Hanggang isang araw na lang ay huli ng lahat, malalaman na advanced na yung sakit.
kailangan na ng drastic measures. Kaya sinasabi siyang traitor. Pero Nakakatakot karamihan pala. hindi siya nagsasabi. Opo. Pero Doc, dun sa 50% naman na nagsasabi o nagpaparamdam o nagbibigay ng warning, ano naman po yung mga symptoms or ano naman po yung mga palatandaan na meron ka na or hindi na maganda yung trabaho ng puso mo? Oo. Well, ang karaniwan na simptomas ay yung Opo. pagsisikip ng dibdib o kaya sumasakit ang gitnang bahagi ng dibdib natin, na maaaring tumago sa likod, papunta sa kanluwang balikat o panga o leeg. Pwede rin madaling mapagod na dati kaya mong lumakad ng 1 kilometro, ngayon ay sandali na lang. Pagod agad o umakyat na hagdan, hinihingal, kinakapos ang paghinga, maaaring pwedeng madalas manghina, mahilo, or kuminsan nakakaramdam tayo ng pagbabago ng tibok ng puso. Maaaring sobrang bagal o sobrang bilis o parang palyadong makina na hindi regular ang tibok ng puso. So, yun lang ang ilan sa mga simptomas ng nagkakaroon na ng nagsasabi na ang puso ay nahihirapan o pumapalya na. Pagka ganyan po, Doc, ano ang dapat gawin ng ating mga tagapakinig? Ito po ba ay halimbawa once lang nangyari, dapat ma-alert na siya o maging concern na yun sa ating tagapakinig? Oo, Halimbawa, dapat sinikip ang hindi dibdib, ito babalewalain. Ito yung mga hindi dapat unang- binabalewala. unang simptomas sa unang pagkakataon na sumakit ang dibdib na dating wala o kaya hindi mo nararamdaman yan kapag umakyat na hagdan. Ngayon, nararamdaman mo na, wag nang dapat mag-delay kasi ito yung mga early warning signs na nagsasabi na maaari na sa puso ang diferensya. Hindi naman laging sa puso. Kailang sa lahat ng mga maaaring dahilan, pinaka-importante yung sa puso kapag naramdaman na yung nabanggit na yan. Okay. Hindi dapat natin i-dismiss na wala yan, kabag lang, o kaya kung minsan Yung- napapagkamalan lang na hindi natunawan. Opo, yung heartburn daw, Doc. Mhm. Kadalasan yun. Ay, heartburn lang yan. Yes. Ang heartburn kasi, actually, hindi naman heart ang nababurn. Yun ay Oh, yun, acido galing sa digestion. sigmura na Oo. umaakyat. Pero ang pakiramdam nun parang atake sa puso o parang yung angina na tinatawag na Oo, sumisikip ang paninikip. dibdib. Mm-mm. Maaaring parang sumasakit sa sikmura na umaakyat. Pareho rin ito ng isang uri ng atake o sakit sa puso Mm. na kapag dinismiss mo, yung pala apektado na yung puso at inom pa rin ng gamot para sa heartburn, hindi na pala. So, kailangan ipasuri yun. O, so dapat, whether heartburn or not, magpatingin din. Yes. Oo. Bakit po ba tayo nagkakaroon ng mga ganitong mga paninikip o kaya yung mga sakit sa puso daw? Ano ba yung mga risk factors at nagkakaroon tayo ng mga ganitong condition? Mm-mm. Ang sakit sa puso naman ay hindi basta-basta dumarating yan ng walang dahilan. Maaring merong contribution yung heredity, yung namana mo sa mga Pwede rin magulang. heredity. Oo. Pero may mga risk factors tulad ng na nagko-contribute para mabuo o magkaroon ng pagsimula ng sakit sa puso tulad ng paninigarilyo, mataas na Okay. presyon, Ano po yung diabetes, pangalawa? at mataas ang cholesterol. Depression. Oo. So, yung mga yan, sasabayan pa yan ng lifestyle na hindi healthy, hindi ka nag-exercise, overweight, stressful yung pamumuhay. Kapag nagsama-sama yung mga yan, kahit isa lang sa mga yon o dalawa, o habang dumadami, mas malaki ang pag-asa mo na magkaroon ng sakit sa puso. Napaka-complicated naman pala, Doc, nitong ating, kuminsan, meron palang, contribution ang mga magulang or ang heredity. Yes. Pero more of unhealthy living or Yes. Tama po unhealthy yun. lifestyle. Oo. Oo. Sa anong paraan naman natin masasabi na healthy ang ating heart, Doc? Well, kapag wala sa iyo yung mga nabanggit na risk factors at ikaw ay namumuhay na wasto, aktibo, ang timbang mo ay tama sa iyong height at ang iyong pamumuhay ay hindi masyadong
stressful, tapos wala yung mga, naiwasan mo yung mga sigarilyo, sobrang alak, sobrang pagkain ng matatamis at matataba, ikaw ay nag-exercise o aktibo ang pamumuhay mo, at wala kang nararamdaman na tulad ng mga nabanggit natin kanina, masasabi natin na malamang healthy ang puso mo. Kaya lang, kailangan pa rin magpasuri tulad ng pag-umidad na ng tumugtog na ng 40, 50, dapat regular na pinasusuri yung mga function ng puso, level ng sugar or cholesterol kasi hindi rin nararamdaman kahit minsan payat pero ang tataas pala ng mga level sa dugo. So, dapat pinacheck yun kahit minsan sa isang taon. Sandali lamang po, Dr. Javelosa at mga ka-nutrition. Puputulin ko lang ang ating diskusyon. Bibigyan daan muna natin ang mahalagang mensahe. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Napakasarap ng prutas at gulay, di ba? Kumain ka ng 5 dulot o servings ng prutas at gulay araw-araw. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Magkaroon ng tamang timbang para sa maayos na kalusugan. Kumain ng sapat para wastong timbang ang katapat. Maging aktibo araw-araw, kaya't galaw-galaw para di pumanaw. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang ating programang One Nutrition, One Nation at patuloy pa rin tayo sa ating technical segment na Keeping the Heart Healthy. At kasama pa rin natin sa linya ng telepono si Dr. Ranulfo A. Javelosa Jr. Division Chief po siya ng Preventive Cardiology ng Philippine Heart Center. Nabanggit mo kanina yung matataba at maalat. Yun po ba yung mga dapat hindi kainin para makaiwas sa sakit sa puso, Doc? Yes, ay yung mga yun naman ay lahat ng pagkain natin ay pwedeng kainin basta tama yung pagkaluto. Kaya lang, kapag sobrang kanin, sobrang karne, sobrang matatamis, maalat, ay makakasama. So, lahat ng pagkain Pilipino pwedeng kainin basta maliliit na portion, Huwag lang sobra. katamtaman, huwag sobra. Pero yung pag marami na yung, kasi yung matatamis, kapag at marami kang carbohydrates, mga kanin, tinapay, pansit, pasta, tataas ang yung, pwedeng tumaas ang yung sugar, tataas yung triglycerides, kapag mataas naman yung taba na kinakain mo, mahilig ka sa mga sitsaron, baboy, mga prito, ang cholesterol mo naman ay maaaring tumaas, yung maalat, maaaring tumaas naman ng blood pressure. Kaya pag nagsama-sama yung mga yun, magko-contribute yun sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Eh, Doc, yung mga plaque, paano na-form yung plaque sa ating mga arteries ng puso? Oo, ang proseso na yun ay tinatawag na atherosclerosis o yung pagkabal na unti-unti ng loob ng ating mga ugat na sa buong katawan. Na kapag sa puso nangyari o sa brain, magkakaroon ka ng atake sa puso o stroke. Ngayon yung plaque na yan na ay hindi nabubuo basta-basta overnight. Yan ay produkto ng maraming taon na pagkain ng liwasto, bisyo, stress, taas ng presyon, taas ng sugar, cholesterol. So, yung mga factors na yun, pag nagsama-sama or matagal na nandyan, mabubuo yung plaque unti-unti. Isang araw, kapag napuno na yung ugat na yun ng plaque at kumapal yun, sumikip, magbabara, yan na yung atake sa puso, yan na yung stroke, yan na yung kidney failure, etc. Ano ba yung state or condition ngayon ng cardiovascular diseases? Siya pa rin ba yung number 1 na killer? Opo, yan ang ngayon ang pangunahin, yung sakit sa puso at mga ugat at kasama na yung stroke kasi ang stroke ay isang uri din ng sakit, epekto ng sakit sa ugat, cardiovascular disease, ay number 1 sa halos mahigit 1 out of 3 na kinamamatay
ay dahil sa mga yan. So, sa buong Pilipinas, ay libo-libo ang namamatay niyan araw-araw dahil sa sakit sa puso at stroke. Oo, Dok. Meron ba ng kinikilingan? May bias ba ang mortality? Mas madami ba? Anong mas madami? Mga babae o lalaki o matanda ba o bata? Mas marami talaga yan sa mas matanda. Mas Habang- matanda, mas nakakatanda. O mas nakakatanda kapag dumating na yung 50, 60, tumataas. Habang may edad, mas marami. Okay. Ngayon, parang sa unang bago mag-60, mas marami ang mga lalaki. At Bago kapag dating ng 60 hanggang 70, pataas, pantay na ang lalaki at babae. Equal na. Oo. Yun ay dahil sa habang bata pa ang mga babae, may at naroon pa sa reproductive age, yung ating na lilink yan dun sa protection ay binibigay ng estrogen na ginagawa ng ovaryo ng mga babae na siyang nagpapababa nitong risk na magkaroon ng sakit sa puso at stroke na kapag nag-menopause na makaraan ng 5 hanggang 10 taon ay pantay na rin sila sa mga Habol lalaki. na rin siya. Oo. Oo. What about sa younger population, Doc? Marami na rin ba sa mga bata? Like, meron na bang mga adolescents o kaya young adults na namamatay na rin dahil sa sakit sa puso sa atin ngayon, sa ating Yes. bansa? Meron na rin. Yung mga sa bata naman kasi iba yung mga sanhi ng pagkasakit sa puso. Kadalasan yan yung mga congenital heart disease, rheumatic heart disease, Opo. yung mga sakit sa valvula, o sakit sa muscle ng puso, infection. Kaya lang yung katulad sa matanda na atake, stroke, Opo. na karaniwan nasa 50 pataas nangyayari, Oo. nang nakikita na rin natin na dumadami na rin sa mga bata na nagsisimula na meron ng mga kasong 20, 30, inaatake na rin sa puso na kakaroon na rin ng stroke dahil sa pagbabago nitong at mga lifestyle, no? Mas maraming bisyo, epekto ng pagtaas ng paninigarilyo, alcohol consumption, pati itong diet na nagbabago nating habit ng pagkain na hindi na yung dati na ating sagana sa gulay, prutas. Ngayon ay mga fast food na marami ng saka yung lifestyle, nababago na yung tumataas na sa mga kabataan ang mga sakit sa puso din na dati-dati sa mas matanda nakikita. Pero mas marami pa rin sa Mas matatanda. marami pa rin yung matatanda. Oo. Yung mga pag hindi paggalaw-galaw, ano po, Doc? Yung mga lack of exercise, Yes. kasi yung mga occupational types din ngayon, puro desk-bound, computer. Mhm. Isa rin po ba yung nakita niyo na factor? Na yan ay dumarating ngayon na napapansin namin na maaaring ito yung isang dahilan, mga computer games, video games, dati nagluluks yung tinik, nagtatakbuhan, ang mga bata, basketball ngayon ay puro cellphones at saka Pinapanood na lang, hindi pinapanood na lang, pati yung basketball dati lulundag ngayon, video na lang. Oo. So, isa yan at pati yung pagbabago ng pagkain at saka yun, na-expose ang mga bata ngayon sa mga even yung second-hand smoke, Mga unhealthy environment. lifestyle, etc. Naku, napaka-komplikado. Pero tamang-tama sa topic natin ngayong February, Dr. Ranulfo. Ano po? Dapat madalas natin yan ipapaalala, lalo sa mga magulang na nakikinig na simulan habang mga bata pa, yung mga elementary, high school, ipangaral na yung wastong pagkain, bigyan sila ng pagkakataon na mag-exercise, hindi lang sermon, naging halimbawa, sama yung Huwag lang pamilya sa pagalit. Ano po? paglalakad, pag-exercise. O ayan mga kaibigan, mga suking tagapakinig, sana ay naliwanagan kayo sa ating technical segment tungkol sa puso
how to keep our heart healthy. Maraming salamat po, Dr. Ranulfo, sa pagsama sa akin dito sa programang One Nutrition, One Nation. Baka po meron kayong parting message sa ating mga kanutrisyon na nakikinig mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kinagagalak kong maging kasama at parte nitong programang ito. At kami dito sa Philippine Health Center, isa sa aming pangunahing mitiin ay magkaroon ng malusog na puso ang lahat at wag dumami yung aming pasyenteng ginagamot kundi mabawasan, masigilan itong paglaganap ng sakit sa puso. Oo nga naman po, para naman wag masyadong mapagod ang mga doktor. Mas marami rin matulungan na mas nangangailangan ay yung maiiwasan nating sakit sa puso na pwede nang hindi mangyari kung tayo ay nag-iingat, pinapahalagahan natin yung ating kalusugan at sa pagsimula ng wastong pagkain, wastong nutrisyon, pati itong paggalaw, pag-exercise, at pagbabagal o pag-slow down, pag-relax ay makakatulong na malaki din at saka ang maagang detection nitong mga sakit kung dumating na dapat wag nang hayaan na lumala kasi mapipigilan. Pwedeng makontrol ang diabetes, pwedeng makontrol ang high blood, pwedeng pababain ng cholesterol, pwedeng pababain ng timbang. Matutulungan natin ang ating mga kababayan na sa umpisa pa lang alisin na natin itong mga ito, bawasan itong mga sanhin ng sakit na ito. Okay. Maraming salamat po ulit, Dr. Ranulfo. Ayan po, ang aking pong nakasama ay si Dr. Ranulfo A. Havelosa Jr., ang Division Chief po ng Preventive Cardiology ng Philippine Heart Center. Siya po ang aking nakapanayam sa ating technical segment. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng mas madaming prutas at gulay araw-araw. Ang hindi pagkain ng prutas at gulay ay nakamamatay. Para humaba ang buhay, 5 o higit pang servings ng gulay at prutas araw-araw ang kainin. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Kakain ako ng iRice o Iron Fortified Rice para hindi ako magiging anemic. Susubukan ko din kumain ng brown rice o pinawat ibang alternatibo sa kanin gaya ng kamote, kamoteng kahoy, mais at saba. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din po kayo dito sa One Nutrition, One Nation. Ngayon naman ay makakapanayam ko ang officer in charge na Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa Region 8 o Eastern Visayas. Walang iba po kundi si Miss Segundina Devota Dilao. Masustansyang araw din po, Ma'am Bernie, at sa lahat ng nakikinig sa ating programa ngayong araw na ito. Okay, kumusta na ang nutrition situation dyan sa Region 8? 3 buwan makalipas ang himagsik ni Super Typhoon Yolanda. Ma'am Bernie, kahit naranasan namin yung ganong katinding dagok dito sa region namin, kasi nananatiling mababa yung ating acute malnutrition sa mga bata natin na edad 6 hanggang 69 months old. Halimbawa sa Tacloban, meron tayong 33 severely acute malnourished out of 41,563 na natimbang at na-screen natin gamit ang MOAC sa buong Region 8. Ibang mga lugar, kasama na ang Eastern Samar at saka dito po sa buong probinsya ng Leyte, meron po tayo sa ngayon 288 na magkasama na SAM cases at saka MAM cases out of 68,000 plus na mga bata, lahat-lahat na na-screen natin using the strategy on rapid nutrition assessment. So hindi sila natimbang, kundi MUAC screening lang. Opo, MOAC screening pa lang po ang nagamit natin. Oo.
Miss Dina, ano lang natin, i-clarify lang natin na yung rapid screening, yung 33 severely acute malnourished children out of 41,563, ito ay mga na ano lang, na screen using mid-upper arm circumference. Ano? Opo, ma'am. Okay, so ang immediate na ginawa ay para makita kung ilan yung mga bata na severe acute malnutrition at saka moderately acute malnutrition. Opo. Ano naman yung intervention matapos silang ma-identify? Unang-una po kasi, naggawa kami ng strategic response plan na pagkatapos nitong makita namin lahat ng mga cases natin on acute malnutrition, unang-unang nagkaroon po ng blanket supplementary feeding at para po doon sa talagang na-identify na mga batang severely acutely malnourished, isinama po namin sila sa targeted supplementary feeding, nabigyan po sila ng high energy biscuits, especially doon sa mga bata na wala naman pong komplikasyon doon sa pagiging malnourished nila, pero yung iilan na kitang meron namang komplikasyon, inadmit po sila doon sa inpatient treatment program. Okay, so maliban dyan sa case finding ng mga severe at saka moderately acute malnourished cases, ano pa yung mga plano na isasagawa ng Region 8 tungkol sa nutrition, lalong-lalo na dun sa mga naapektuhan ng Typhoon Yolanda? Unang-una po, kasi sa ngayon, karamihan sa amin nakakatanggap pa ng mga relief goods. Pero alam po namin na ito po ay hanggang sa March na lang. So kahit nung January pa, pinag-uusapan na po namin na at ini-implement naman po halimbawa ng DA, meron na silang rice, plant materials, fertilizer para sa ating mga farmers. Meron na din pong mga cash for work, ang DSWD, ang DOLE, ang DTI, sila po ay nagmo-monitor ng mga prices. Meron po silang diskwento caravans. Ang mga tao ay tuloy-tuloy din na bumabalik sa kanilang pagtatrabaho para at doon po pumapasok yung aming advocacy through sa ating mga programa sa radio. Ang mensahe mo, in short, ay tumatakbo na ang ating mga programang pang-nutrisyon dyan sa Region 8, kahit na medyo challenging pa rin dahil sa ginawa ng Yolanda. Tama ba ang aking assessment? Opo, ma'am. At itinutuloy, ginagawa pa din yung mga dapat gawin based sa mga activities ng ating nutrition cluster at saka yung mga regular activities, programs and projects, tuloy pa rin po siya. Okay. At kahit kulang pa, hindi pa lahat mayroong access sa kuryente, wala pa rin pong landlines, at saka kulang pa rin po ng transportation dito sa Tacloban City at sa nearby municipality. Okay, so challenging pa rin. Okay, maraming salamat Miss Dina dito sa ating maiksing interview. Baka may gusto ka pang iparating sa ating mga tagapakinig, meron kang opportunity ngayon. Maraming salamat po, Asik Bernie. Sa mga kasama ko dito sa Region 8, ituloy natin, padayon kita, hanaton mga ginihimo, ayaw kita padaog, hanaton kakurian, nga na-experience din hiha aton, nga naapektuhan kita han bagyo, aton timang noon, an aton panlawas, nga padayon kita, pagpakabuhi, para man sa masisiguro ta an aton karaunon hamatag adlaw ngan man ta mamay deta kusog magpadayon nga magma-open aton kinabuhi ngan man ta maka-contribute kita kon ano man nga kaupayan nga aton matatagam taman din kay Region 8 ngan habog us nga Pilipinos. Ipadayon ta, wastong nutrisyon, alamin gawin at talaga natin. Okay, maraming salamat Miss Dina. Nakapanayam ko po ang Officer in Charge, Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa Region 8 o Eastern Visayas na si Miss Segundina Devota A. Dilao. After ko po makausap si Miss Dina, tayo naman ay tutungo sa Caraga Region para kumustahin
ang ating Nutriskwela Community Radio Station, Radyo Kabakawan. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Tinimbang ka, ngunit sobra. Tamang timbang sa wastong pagkain at ehersisyo upang maiwasan ang labis na katabaan at mapanatili ang magandang kalusugan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ang patatas ay isang uri ng gulay. Unang napatubo ang patatas sa mga bundok ng Andes sa Timog Amerika. Nang napunta ang mga Europeo sa Timog Amerika, binitbit nila ang patatas pabalik sa Europa. Ang patatas ay kabilang sa tinatawag na root crops na mainam na source ng enerhiya kaya maaari itong ipamalit sa kanin. Bukod sa carbohydrates, nagtataglay din ang patatas ng vitamin C. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Mainam ang calcium sa paglaki at matibay na katawan, lalo na ng buto at ngipin. Para sa sapat na calcium, uminom ng gatas, kumain ng maliliit na isda at shellfish araw-araw. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Ngayon naman ay kasama ko ang station manager ng Radyo Kabakawan. At ako po ay walang ibang tinutukoy kundi si Mr. Benjamin S. Tubillian. Isang masustansyang araw sa inyo, Mr. Tubillian. Yes, ma'am. Magandang araw po. Kumusta na po ang operations ng Radyo Kabakawan, lalo na matapos itong sunod-sunod na bagyong bumisita sa Caraga? Mabuti naman po. Yung ano namin dito, yung program namin, okay naman po. Sir Tubillian, ano po ang Yes, sign-on ninyo? Sign-on. Anong oras po? 4:30, ma'am. 4:30. Yes. Opo. Tapos, anong sign-off? At 9:30 din po. 9:30, ma'am. 9:30 ng gabi. Yes, ma'am. Opo. So, bigyan niyo naman ng ideya ang ating mga tagapakinig. Ano yung isang araw halimbawa? Halimbawa, ngayon pong Wednesday, ano po ang mga programa natin mula sa umaga hanggang gabi? Yung programa po namin sa umaga, ma'am, nag-umpisa po yan ng 4:30 to 5 o'clock. Sa 5 o'clock po namin, nag-exercise po kami. Tapos, ma'am, yung 5 to 6, ma'am, meron po kami pamahaw espesyal. Pamahaw o breakfast. Pamahaw espesyal, ibig sabihin po, agahan. Pamahaw espesyal. Hanggang 7 o'clock po yan. Opo. Ano po yun ano pong laman noon? Mga news? Ano po yun? Mga local news, Local news? provincial news, Opo. about nutrition din, Opo. agriculture din. Opo. Tapos, ang 7 o'clock, ma'am, meron kaming station ID, nutrition, at saka kumbata niyaya. Okay. 79, oo. Tapos, ito line po, meron kaming educator's hour. Educator's hour. Yes, ma'am. Opo. Nag-aangkor yan, mga guro po, sa tatlong paaralan namin dito. Tapos, line sa 10, ma'am, special event, Opo. yung mga daycare, workcare, at saka DNS, ma'am. Ano pong tinatakil nila? About nutrition. Okay. Meron din sila ng mga LTP. LTP. Yung sa daycare worker naman po, ma'am, yung topic nila, tungkol po sa mga children po, mga bata po. Okay. Yung mga tinuturo nila sa mga bata, ganun po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Tapos po, ang tanghalian, Yung 11 to 12, ma'am, meron kami dito yung mga nanay. ano pong ginagawa ng mga nanay? Yung mga nanay, yung presidente sa Women's Association, ma'am. Mga kababaihan, opo. So, anong mga topic nila? Tapos yung 11 to 12, Balitaktakan. Sino po ang host? yung taga-RHU, ma'am. Okay. Taga-RHU. Okay. Ma'am. Yes, ma'am. So, ano pa po ang kasunod nun? Yung hapon po, malito yung sa gabi is, Sige po, ano pa po? and then, followed by
NGO. Okay, NGO, very good. O, so meron din sila ng slot. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Tapos, meron silang naman NGO hour. Ayun, oo. So, sino pong umupo dyan? Mga... Meron yung taga-LCR po. Okay. Ang mayor o kaya ang mga kapitan po, nag-uupo rin dyan sa LGU hour? Yes, ma'am. Minsan tumatawag sila po kung ano ang gano'n nila. Very Yung good. mga events nila sa kanilang barangay. Opo, very good. O, tapos ano pa po? Dedication hour, ma'am. Actually, Dedication. Marami po kayong ano. dedication hour. So, Tuloy-tuloy na yung pagkakasainom namin, ma'am. oo, puro music na yon, pampatulog na. Yes, dedication hour. Saan naman po nakakarating yung broadcast ng ating radyo? Malawak na ba? 18 kilometers radius lang, ma'am. 18 kilometers. Yes, ma'am. Pero yung 20 barangays namin at saka yung ibang munisipyo na nakatagpok na siya sa Island, umaakot sa kanila yung Nararating pa. Yes, ma'am. Okay. Ano po mga plano ninyo para mapalakas pa at saka mapaganda yung operation ng radyo Yes, sa ma'am. Meron nga yung January, ang ginagawa kami natin planatin na ma'am. Papaguhin na namin yung format ng program namin. Yes, ma'am. Para gumanda lalo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Maraming salamat again. Thank you, ma'am. Thank you, Opo, ma'am. Station Manager Kubilyan. Maraming salamat po. Inyo pong narinig si Mr. Benjamin Escobillan, ang Station Manager ng Radyo Kabakawan, ang Nutriskwela Community Radio Station, na matatagpuan naman po sa Del Carmen, Siargao Island, sa malayong lalawigan ng Surigao del Norte, sa Caraga. Maraming salamat po ulit, Mr. Benjamin Kubilyan. Sigurado ka bang malinis ang kinakain mo? Ang tubig mong iniinom, baka magkasakit ka. Tiyakin malinis at ligtas ang pagkain at inumin para iwas sakit. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. I am back sa One Nutrition, One Nation at kasama ko po si Recipe Queen Liza upang ituro na ang kanyang nutritious recipe para sa araw na ito. Go ahead, Miss Liza. Ang aking ituturo yung hapon sa ating mga kanutrisyon ay yung tinatawag na bagisara. Yan, para po sa mga sangkap, 2 kutsarang mantika, 1 butil ng bawang, hiniwa ng pino, 1 pirasong sibuyas, katamtamang laki, hiniwa, 1 pirasong luya, maliit, dinikdik, 2 tasang hugas bigas, 1 tasang kalabasa, hiniwa ng pakwadrado, 2 tasang tulya, luto, 1 tasang dahon ng kangkong at 6 na pirasong kalamansi. Sa paraan naman ng paggawa, igisa ang bawang, sibuyas at luya. Sunod ay idagdag ang hugas bigas, takpan at pakuluin. Idagdag ang kalabasa at lutuin ng 5 minuto. Idagdag ang tulya at kangkong at lutuin pa ng 5 minuto. Timplahan ng iodized salt at ihain ng may kalamansi. Ayan, Asek Bernie, ang ating recipe na bagisara na hango mula sa recipe book na Nutri-Recipe, Pagkaing Tama at Abot Kaya, na nilimbag po ng National Nutrition Council. Maraming salamat sa iyo, ating Recipe Queen Liza. You're welcome, Asek Bernie. Si Miss Liza po ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Hanggang sa susunod na linggo, Miss Liza, sa iyong masarap at masustansyang recipe. Alam niyo ba na pili lang ang lupa na tinutubuan ng patatas? Gusto kasi ng patatas yung malamig na klima, kaya karaniwan ay sa bundok sila tumutubo. Isa na dyan ang region ng Cordillera, na kung saan karamihan ng pananim doon ay patatas. Maraming klase ang luto ng patatas. Pwede itong gawing potato salad, mashed potato, pangsahog sa iba't ibang ulam tulad ng adobo, nilaga, pochero, at marami pang iba.
Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng isda, karneng hindi mataba, manok, itlog at butong gulay araw-araw para sa maayos na paglaki at pagsasaayos ng kalamnan para sa manusog na pangangatawan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Bago po ako magpaalam, nais kong pasalamatan ng mga nakasama ko ngayong hapon. Unang-una na po kay Dr. Ranulfo A. Havelosa Jr. ng Philippine Heart Center. Siyempre po ako'y nagpapasalamat din sa ating Officer in Charge, Nutrition Program Coordinator for Region 8 na si Miss Segundina Devota Dilao. At higit sa lahat po ay kay Mr. Benjamin S. Cubillan, ang Station Manager po ng Nutriskwela Radyo Kabakawan sa Caraga Region. One Nutrition, One Nation. Maraming salamat din kay One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Ms. Risa Rosaldo ng National Nutrition Council at sa staff ng One Nutrition, One Nation na sina Ralph Kalukag at Daniel Salunga. Maraming salamat sa inyong tatlo. Mga kanutrisyon, kung may tanong kayo sa ating episode o may gusto kayong iparating, mari po kayong mag-text sa number na 0929-1577-034. Ulitin ko po, 0929-157-7034. At sasagutin ko po on air ang inyong mga tanong sa mga susunod na episode. Welcome din po ang anumang feedback ninyo tungkol sa ating programa. Kung meron naman kayong nais na topic na i-discuss sa ating technical segment, pwede po kayong mag-text lang sa akin at pipilitin kong tugunan ang inyong kahilingan. Join na din kayo sa aming Facebook page. I-like nyo lang po ang One Nutrition, One Nation. Meron pong open-close parenthesis na National Nutrition Council. Yan po ang aming page name. So, pati na rin po ang official Facebook page ng National Nutrition Council na matatagpuan naman sa www.facebook.com/NNCofficial. Yun po ay one word, walang space, NNC Official. Maaari niyo rin pong bisitahin ang official website naman ng National Nutrition Council, ang www.nnc.gov.ph. One Nutrition, One Nation. Huwag niyo pong kalilimutan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Ipagpatuloy lang po ang pakikinig dito sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin kong masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid ko sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health Bernie Flores mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation. Tumingin dumungaw sa mundo, anuman ang nais makakamit mo. Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Inuod ka sa nutrisyon at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin ang